tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakalaki at mapaminsalang dagok ang hinarap ng puwersang pandagat ng Russia matapos salakayin ng mga makabagong maritime drone ng Ukraine ang 11 sasakyang pandagat sa Sea of Azov magdamag. Ang agresibong kampanyang ito ay naglalayong paralisahin ang logistika ng Moscow, pigilan ang supply ng militar sa Crimea at tuluyang guluhin ang eksportasyon ng langis ng Russia. Ito ang pinakabagong serye ng opensiba na nagpapakita ng lumalaking kakayahan ng Ukraine sa modernong digmaan. Ayon sa ulat ni Robert Brovdi, ang komandante ng Unmanned Systems Forces ng Ukraine, nakilala rin sa kanyang call sign na Major, kasama sa mga pinakabagong target na napinsala ay 5 tanker, 5 cargo vessel, at isang tugboat. Ang matagumpay na operasyong ito ay isinagawa gamit ang mga makabagong unmanned drone na nagawang makalusot sa mga depensa ng Russia sa gitna ng kadiliman na nagdulot ng malaking pinsala sa mga estratehikong barko. Hindi lamang ito isang simpleng pag-atake sa isang gabi. Iniulat ni Brovdi na sa loob lamang ng 9 na araw ng patuloy at masinsinang operasyon, umabot na sa kabuuang 116 na sasakyang pandagat ng Russia ang naging target ng mga puwersang Ukrainian. Ang malawak na saklaw ng kampanyang ito ay nagpapakita ng sistematikong plano ng Ukraine na unti-unting ubusin ang kakayahan ng armada ng Russia sa buong rehiyon. Nilinaw ng mga eksperto sa militar na ang pangunahing layunin ng Ukraine ay hindi naman kailangang palubugin ang bawat barko ng kaaway. Ang pag-disable o pagpaparalisa sa mga ito, pagpilit sa kanila na sumailalim sa matagalang kumpuni, at paggawa sa ruta na lubhang mapanganib para sa mga tripulante, kumpanya ng siguro, at mga shipping lines ay sapat na upang tuluyang mapatigil ang buong sistema ng transportasyong pandagat ng Russia. Direktang hinahamon ng opensibang ito ang isa sa mga pangunahing pahayag ni Vladimir Putin pagkatapos ng okupasyon sa Timog Ukraine na ang Sea of Azov ay naging isang eksklusibo at ligtas na internal sea ng Russia. Sa loob ng mahabang panahon, ipinagmalaki ng Kremlin ang ganap na kontrol sa rutang ito. Ngunit ang ilusyong iyon ay unti-unti nang dinudurog ngayon ng mga drone ng Ukraine sa harap ng buong pandaigdigang komunidad. Matatanda ang iniharap ng Moscow ang kontrol sa anyong tubig na ito bilang isang permanenteng tagumpay sa geopolitika. Sinakop nila ang mga pantalan ng Ukraine, nilimitahan ang paglalayag ng mga internasyonal na barko at ginamit ang dagat upang mag-transport ng fuel, kagamitang militar, trigo, at iba pang mahahalagang kalakal ng walang anumang takot na mabulabog ng sinuman. Ang rutang ito ang itinuturing nilang pinakaligtas noon. Ngunit ang paniniwalang iyon ay tuluyan ng naglaho ngayon. Ayon sa Ukrainian journalist at military blogger na si Dmytro Karpenko, na mas kilala sa internet bilang Apostle ang Sea of Azov, ang ikalawang pinakamalaking tropeyong nakuha ng Russia pagkatapos ng Crimea. Sa ngayon, sistematiko nang winawasak ng sandatahang lakas ng Ukraine ang ilusyong ito ng Kremlin na nagpapakitang walang ligtas na lugar para sa mga mananakop. Ang mga epekto ng pag-atake ay malinaw nang nakikita sa daloy ng mga barko sa rehiyon. Sa pagsusuri ng mga satellite image ng Reuters, mahigit 40 barko ang nakitang naghihintay malapit sa Kerch Strait noong unang bahagi ng Hunyo. Subalit matapos paigtingin ng Ukraine ang kanilang mga pag-atake, iilan na lamang ang natitirang barko na makikita sa lugar na nagpapatunay sa lumalaking takot ng mga kumpanya na dumaan sa rutang ito. Upang maunawaan ang kahalagahan nito, ang Kerch Strait ang tanging labasan ng Sea of Azov patungo sa Black Sea. Sa Hilagang Silangan naman, ang Don Azov Shipping Channel ang nag-uugnay sa dagat patungo sa Don River at sa panloob na sistema ng transportasyon ng Russia. Ang dalawang makitid na daanang ito ang bumubuo sa pangunahing ruta ng mga barko na pumapasok mula sa Don, tumatawid sa buong Azov at lumalabas sa Kerch. Ang estratehiya ng Ukraine ay nakatuon sa mga choke point na ito. Kapag nagulo ang isa sa mga makitid na daanang ito, automatikong babagal ang trapiko ng mga barko. Ngunit kung parehong maantala ang dalawang daanang ito, ang buong sistema ng transportasyon at logistika ng Russia sa rehiyon ay tuluyang hihinto. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng bawat pag-atake ng drone sa mga estratehikong lokasyong ito sa dagat. Dahil sa tindi ng pinsala mula sa mga pag-atake ng Ukraine, pansamantalang sinuspindi ng Russia ang pagpasa ng mga barko sa Don Azov Channel ayon sa mga mapagkukunan mula sa industriya ng pagpapadala at trigo.
Bukod dito, ang paglalakbay sa pamamagitan ng Kerch Strait ay labis ding nilimitahan. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng kawalan ng kakayahan ng Russia na protektahan ang sarili nitong mga daan ng tubig. Para sa isang bansa na nag-angkin ng ganap at hindi mapapasubali ang kontrol sa rehiyon, ang pagsasara ng sarili nitong mga daan ng tubig ay isang malaking kahihiyan sa militar. Ito ay katumbas ng pag-amin sa buong mundo na hindi na kayang garantiya ng Moscow ang ligtas na paglalayag sa mga lugar na tinatawag nilang kanila. Ang kawalan ng seguridad na ito ay labis na nagpapahina sa kanilang posisyon sa pandaigdigang komunidad. Ang kampanyang ito ay may mas malalim pang layunin, ang putulin ng isa sa pinakamahalagang logistical network ng militar ng Russia. Ang Crimea na kasalukuyang sakop ng Russia ay nagsisilbing pangunahing hub para sa kanilang mga tropa na lumalaban sa rehiyon ng Zaporizhia at Kherson. Sa pamamagitan ng pag-atake sa mga barkong nagdadala ng supply, direktang pinahihina ng Ukraine ang puwersa ng Russia sa harapan ng labanan. Ang fuel, bala at iba pang kagamitang militar ay dinadala sa Crimea sa pamamagitan ng mga kalsada, riles at dagat. Layunin ng kampanyang ito na limitahan ang pagpapadala ng gasolina sa mga puwersang Ruso habang ang mga alternatibong ruta sa lupa ay nananatiling madaling target ng mga missile ng Ukraine. Ang pagkaantala sa supply ng krudo ay nangangahulugang hindi makakakilos ng maayos ang mga tangke ng Russia sa field. Ang patuloy na pressure sa Kerch Strait at sa mga rutang pandagat ay naglalayong tuluyang ihiwalay ang tangway ng Crimea mula sa mainland Russia. Kung walang ligtas na daan ng pandagat, mapipilitan ng Russia na umasa lamang sa mga land route na madaling maabot at sirain ng mga artilerya ng Ukraine. Ito ay isang estratehikong hakbang upang unti-unting gutumin at pahinain ang depensa ng mga Ruso sa Crimea sa paglipas ng panahon. Ang kampanya sa Sea of Azov ay lumalagpas din sa simpleng logistika sa larangan ng digmaan. Ito ay nagsisilbing pisikal na pagpapatupad ng mga long-range sanctions laban sa Russia. Umaasa ang Moscow sa isang malawak na network ng mga tanker, intermediary, shell companies at mga barkong may ibang watawat upang patuloy na mag-export ng langis at iwasan ang mga parusang ipinataw ng mga bansa sa kanluran laban sa kanila. Ang mga malalaking tanker na bahagi ng tinatawag na Shadow Fleet ng Russia ay hindi makadaan sa mababaw na tubig ng Sea of Azov. Dahil dito, kailangan muna ng mas maliliit na tanker na maghatid ng mga produktong petrolyo mula sa mga daungan ng Russia patungo sa mga transfer points sa mas malalim na bahagi ng Black Sea. At ang unang bahaging ito ng kadena ng transportasyon ang kasalukuyang binubuwag ngayon ng Ukraine. Kung hindi maihahatid ng mas maliliit na tanker ang kanilang mga kargamento, ang Shadow Fleet ng Russia ay mawawalan ng anumang mailuwas na langis. Ang estratehiyang ito ay gumagana bilang isang epektibong paraan ng pagpapatupad ng parusa. Habang ang mga pamahalaan sa kanluran ay maaari lamang mag-blacklist ng mga barko sa papel, ang mga drone ng Ukraine ay ginagawang hindi na magamit ang mismong ruta ng transportasyon sa dagat. Una nang inilarawan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang mga pag-atake laban sa infrastruktura ng langis at transportasyon ng Russia bilang mga long-range sanctions. Ito ay isang anyo ng militar na pressure na naglalayong bawasan ang kita na ginagamit ng Moscow upang pondohan ang kanilang iligal na invasyon sa Ukraine. Sa bawat tanker na nasusunog, nababawasan ang pondo ng Russia para sa kanilang makinarya ng digmaan. Sa kabuuan, ang kampanya sa Sea of Azov ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa takbo ng digmaan. Ang ligtas na likuran ng Russia ay unti-unti nang naglalaho habang ang kanilang mga refinery, daungan at pasilidad ng militar ay patuloy na naaabot ng mga drone ng Ukraine. Ang kaibahan sa pagitan ng propaganda ng Kremlin at ng katotohanan sa field ay lalong lumilinaw na nagpapatunay na walang sinumang ligtas sa digmaang ito.